Praise God, hallelujah. God is good. And all the time. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay narito na upang ating purihin, dakilain, itaas ang kanyang dakilang pangalan, ating mahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Bago tayo magsimula, tayo po ay babasa ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit 105 verse 2 hanggang 3. Sabi po dito, awitan niyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan, magala kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Pagpalain po ang salita ng Diyos na upang po. Ang gagawin po natin sa araw na ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Praise God, hallelujah. Ito po ay kinalulugdan ng Diyos ang ating pagtitipon sa araw na ito, mga minamahal ko mga kapatid, na paano po ang ating sarili, ihandog natin sa ating pinakamahal na Panginoon bilang haing buhay, banal, kaya-aya, na siya nating katapatang pagsamba, mga minamahal ko mga kapatid. Bago tayo magsimula, tayo po ay makarinig ng isang makalangit na awitin at opening prayer sa ating sister, sa ating Pastor Arnel Puso, sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Panginoon, hiling ko mga kapatid, tayo ay tumayong lahat. Salamatan natin sa praise God. Kawitan natin siya sa salamat, pupuri, salamat. Hanggang ngayon, di nagbabago ang
Praise God. Hallelujah. God bless you, Pastor, sa awit at opening prayer. Praise God. At tayo po ay narito na mga kapatid upang ating purihin ating pinakamahal na Panginoon. Muna naman tayo magpuri sa ating mahal Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Puri pa Diyos. At binibig ko po pagkataon sa ating Ma'am Colleen sa kanya po ang pagkataon. Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Ay, magsitayo po tayong lahat. Ating purihin ang ating mahal na Panginoon. Handa na ba kayo magpuri sa ating mahal na Panginoon? Amen. Hallelujah. Halina't sama-sama.
Sulit na papuri mo. Nung nakikita mo ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Sa presensya mo, sa presensya mo, buhay Diyos ay buhay ko. Buhay at aming pumiyay at
God is good. And all the time. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos na narinig po natin yung mga magandang mensahe ng awiting makalangit. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa mga memory verse. Sino pong mayroong memory verse sa inyo? Praise God. Matthew 6 verse 33. Natagpuan, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay bawang ina-represent. Amen. Exodus 14:14. The Lord will fight with you, it will be his day. Amen. Matthew 24 verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Amen. Santiago 1:12, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Psalms 91 verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Say to the Lord, He is my fortress and my refuge, my God in whom I will trust. Amen. Roma 8:28, all things work together for good to those who believe in God. Amen. Matthew 3:10. At ngayon pa ay nakalagay na palakuan sa ugat ng punong kahoy na ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at pinangagis sa apoy. Pagpalain po ang salita ng Panginoon at pinibig ko po ang panalangin sa ating preachery sa mga member verse. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, salamat po sa umagang ito. Nakapin po yung muring narito, Panginoon, at narinig po namin ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patubuin mo po ito habang kami po, patubuin mo po ito, Panginoon, sa aming mga puso't isipan na ito po ay manatili at agawin ng kaaway sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na iyong mga salita ay ang naging ilaw ng aming daraanan, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Aking pong binabalik ang aming pagpupuri at pagpasalamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Malakas po na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. God bless you, preachery, sa panalangin para sa mga memory verse. At tayo po ay narito na sa pagpapahayag ng kabutihan sa loob ng isang linggo na tayo po iningatan ng Diyos, pinagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman, pinagpala, pinalo ng ating mga Panginoon. Hihagin po natin sa pulpito ang pamangkalakasan ng ating pananampalataya, ng ating kapatiran, habang po tayo nagantay sa ating pinakamahal na Panginoon. At binibigyan ko po pangkataon sa ating Sister Isay sa kanya po ang pagkakataon. Amen. Praise God. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Praise God. Tunay nga po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Awitan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala at iningatan ng ating mahal na Panginoon sa buong isang linggo. Patotoo po.
Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Nagpapasalamat lang ako sa ating mahal na Panginoon sa aming pagpunta sa gawain, mga kapatid. At yun nga, may mga bonus na araw at excuse me. Nakapagpunta kami sa mga iba-iba din, mga kapatid. Yun, nagpapasalamat ako, mga kapatid, doon sa gawain, mga kapatid, na kung paano yung mahirap pag nasa sanlibutan talaga, mahirap parang sundin yung turo, mga kapatid ba. Pero salamat sa Panginoon na yung pagpaunawa ba, marami mang bawal dito sa ano natin, samahan natin, pero salamat sa Panginoon, yun yung dahil din, mga kapatid, para tayo yung makasama ng ating mahal na Panginoon. Yung doctrine, mga kapatid, ng ating mahal na Panginoon, apostolic doctrine, mahirap isipin, mga kapatid, na parang yung turo doon, mga kapatid, tagus-tagusan talaga sa buto-buto ba, na walang bala kakabag, basta yung totoo yung tinuturo nila, mga kapatid. So yun nga, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon, bagaman nagkaroon ng ganito, halos lahat kami, mga kapatid, kay sobrang lamig doon. Nagpapasalamat din ako sa bawat yung aral ka doon, yung 2 linggo ako nasa Gabok, doon sa may lokal ng Gabok na nakapagsikba. Nakita ko doon, mga kapatid, yung yung unity talaga sa pagdating sa gawain ng Panginoon ba, na maging sa financial, mga kapatid, kapag nagrenta sila doon ng lupa para lang magkaroon ba yung simbahan ba ng mga instrument. Kung dito, mga kapatid, marami tayong instrument ba, doon sa kanila parang ang hirap pang magkaroon ba, kasi mura yung pag-angkat sa kanilang mga produkto ba. Tapos yung ano nga doon, yung kilo ng kamote, yung nagrenta sila, mga kapatid, ng lupa, ang tinanim nila yung kamuting kahoy ba, tapos ang kuha sa nila, doon pala talaga, normal lang yung ganun, yung 1 kilo na pagkuha sa kanila, 1.9, akala ko 190, yung talaga yung dos ba, bago 0.01, para mag 0.1, para mag-dos na ang kilo. Dati nga daw, mataas na daw yung mga kapatid, kay dati ang kuha sa kanila 0.8 lang ang kilo. So yung mga kapatid ba, na ma-amaze ka sa ano nila, iba-iba man yung paraanan ba, pero yung ganun nga, mga kapatid, yung inilaan nila yung buhay ba nila na para sa gawain ng Panginoon. Kasi doon yung, kung hirap tayo dito, mga kapatid, parang ang hirap din doon ba, pero yung makita mo sa kanila yung saya ba kay sa paglilingkod ba na sa Panginoon, na nagsasama-sama ba kay yung na ani nila, mga kapatid, binili nila nakaraan ng instrument bago lang, mga kapatid. So yun nga, na sabi ko sa kanila na sa amin halos kumpleto yung gamit ba. Tapos salamat din sa Panginoon, kay may tao na ano talaga sa instrument natin, kahit saan ba, mga kapatid, na magkaroon ng church, mayroon agad na instrument na pinapadating yung Panginoon, may ginagamit siyang tao ba. Pero doon talaga, mga kapatid ba, makita mo yung pagka-desidido nila sa gawa ng Panginoon sa manliliit na bagay pa lang, mga kapatid, na as in, buong simbahan talaga, mga kapatid, kapag may tagdan, may darating na gawain, nag-aambagan talaga sila ba. Yung maramdaman mo yung walang pagreklamo ba, kay ang hanap buhay lang din doon, mga kapatid. Yun nga, yung sadyante, mga ganyan. Mas okay pa dito sa atin ba, kay mataas yung rate. Ang rate nila doon na pinakamababa, 370 na yung labor ba? Eh dito sa atin, nasa 400 plus na. So salamat sa Panginoon, saan man tayo
tayo na lugar ba, binibless tayo ng Panginoon ba, kahit na ano yung katayuan natin sa buhay ba? Akala ko yung na-bless ako sa pagpunta namin ba, kahit siyempre mga estudyante pa lang yung mga kasama namin, wala pa halos mga trabaho din, pati yung magulang. Pero sa bawat dako pala ng mga kapatid na bawat tao ba, binibless ng Panginoon, ano man yung hanap buhay na, iba't ibang hanap buhay man, pero yung biyaya ng Panginoon ba, sobrang laki mga kapatid. At yung pinapasalamat ako talaga ng sobra-sobra yung mga salita ng mga kapatid na narinig ko. Kahit na minsan hindi maintindihan ba kayo, ano na lang sila. Cebuano talaga kay nakakarinig naman ako sa Cebu pa lang na nag-ano, pero naawa ko na parang na ano sa mga kasamahan ba natin. Kahit na minsan hindi ko alam yung ano, parang nagtatanong ba ako sa iba para ma-share din ba na parang ang hirap. Yun nga sabi rin ni Pastor Tuto na yung kahit hindi maintindihan ba, yung gagawa ng kapamaraanan yung Panginoon para siya yung magpaunawa ba kung ano yung sinasabi niya talaga, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kay marami yung mga marinig ko yung mga katabi ko na hindi nila maintindihan daw. Sabi nila sana yung taga-Palawan na lang mag-preach kay puro Tagalog. Doon talaga mga kapatid kay puro Bisaya na hindi namin, ako medyo makaintindi pa man, pero yung mga kasamahan ko na ano ako, pero yun yung mga kapatid dahil sa salita ng Panginoon, iba-iba naman yung lingwahe, pero yung, kapag yung salita niya talaga yung siya yung mag-udyok ba, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. So salamat sa Panginoon, nakarating kami doon at siya yung gumawa talaga ng kapamaraanan. Encourage ko mga kapatid sa iyo mga kapatid na magkaroon kayo ng desire ba na makarating din sa gawain ng ating mahal na Panginoon, malalaking gawain at sa kanyang mataas na papuri sa kanyang mga ginawa sa 2 weeks namin doon mga kapatid at maging sa inyo man. Praise God. God bless Sister Pauline. Yun nga po, sobrang napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Sobrang din po talaga yung pagalakan ng bawat isa sa amin sa daladala namin yung salita ng ating mahal na Panginoon sa pag-uwi po dito sa Dakan ng Palawan. Yun na, kahit na po sobrang hirap po talagang yun na yung salita nila, pero gumawa po yung ating mahal na Panginoon ng paraan ng pangmapalinaw sa bawat isa sa amin yung salita niya. Amen. Praise God. Sino pa po ang may pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? Praise the Lord, hallelujah. Isang magandang umaga sa ating lahat at isang maluwagang bubati sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoon Hesus Kristo, sa ating Pastor Monsignor at sa kay Pastor Arnel at sa lahat ng mga kapatid na ating minamahal. Salamat sa umaga ito. Ako po yung lubos na magpasalamat. Kahit pa man sa sinasabi na pagod sa trabaho, stress sa trabaho, pero patuloy pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon. Naiintindihan natin ang mundo dahil kahit na ginugutya tayo, pinag-anuhan ng mga masamang salita, pero salamat sa Panginoon na tayo mananatiling kalmado at naging payapa ang ating pag-iisip. Minsan kasi sa trabaho, daming mga tawag ito kung sabihin natin mga sip-sip. Sinisiraan ka sa itaas. Yung isang naman, ayaw din makinig ng doon lang sa isang site. So, okay lang naman. Dahil alam ko naman talaga, kung hindi ko naman sinasabi na baka lang to ng kaaway na sinususulat tapos ayaw makinig sa nakakaalam sa salita ng Diyos. Yun siguro, kaya nga gano'n na lang, sabi ko okay lang. At salamat sa Panginoon kahit pa man sa mga bagay-bagay na sa trabaho. So yun nga mga kapatid, hindi ko talaga maiwasan, hindi rin ako talaga marunong na magalit ngayon. Hindi kagaya dati na kapag ang tao na tamad-tamad, talagang kita talaga yan, i-force ko talaga pagsalitaan ko. So salamat sa ngayon at sa akin din ang balik, minsan kahit na kinakausap mo na maayos, sagutin ka ng babalagbag. So
minsan, sabi ko, kung yun ang gusto nyo, at least sabi ko kung ano, kaya nga sabi ko, maghanap lang ako ng tao, ilipat ko na lang yun. Sana baka ano man, minsan nga, mga kapatid, nung sinabi ko nung nakaraan na mabigat sa dibdib, no? Mga kapatiran din natin na lumayo sa Panginoon. Minsan na yung nagakutya sa atin ngayon. So, sa ito, okay lang. Meron talaga yan, ganyan talaga yung mga ano. Basta lumabas na sa church, talagang kutyain tayo. Ganun talaga yung mayari. So, normal yan. So, kaya tayo mga kapatid, sabi ko, okay lang. At salamat din sa Panginoon sa tawag nito, yung kalusugan, no? Kagaya ngayon, inuubo. Hindi lang si Ma'am Tonin inuubo, ako inuubo rin. Para pang may ano sa loob ng baga na tima. Naubo mo, parang ano talaga. So, salamat sa Panginoon na at least God is in control sa ating buhay. So, ano mang mga nangyari, tatawagan tayo na kahit nasabihin natin walang pamilya dito, pero at least may tinatawagan tayo ng Panginoon. So, salamat. At naalala ko rin pala yung Hinguhog City na year 2002. Last ko nang punta dyan sa lugar na yan. So, ibang-iba na siya ngayon siguro within 24 years, no? 26 na ngayon, di ba? 2002. May project kami dyan dati, so matagal din ako dyan. Papunta kayo dyan sa yung dagat na may tubig. Bumubukal sa loob, sa ilalim. Wala. Maganda doon. So, kaya nga namimiss ko, sabi ko, nakita ko yung picture ko, sabi ko namimiss ko ang lugar na yan. Dahil dyan kami may project din ako dati. Buong Bukidnon at sa Cagayan de Oro, 5 po ang project ko, inikot-ikot ko yan dati dyan. So, kaya minsan namimiss ko ang mga lugar na yan. So, salamat sa Panginoon, sa kanyang gabay, sa kapayapaan na binibigay sa akin, at sa kalusugan na kahit na may iniinda, at least alam natin na tayo ay may tatawagin Panginoon na tulong sa atin. To God be all the glory. In Jesus' name. Praise God, salamat po, Brother Ray. Sino pa po ang may masasalamat sa Panginoon? Praise God, hallelujah, isang magpaalang ako po sa ating lahat, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon. Ng araw po, Pastor Juan, Pastor Arnel, hallelujah. Tataas ko po ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw na ito. Answer prayer na po sa akin at maging hallelujah sa nangyari na hallelujah, ang kapayapaan ay natamo namin, hallelujah. Isang kalakasan sa ating mahal na Panginoon na muli, hallelujah, nagbalik na asawa ko, hallelujah, tinubig ko ang ating mahal na Panginoon. At lahat na ito ay sa kanya ang kapihan. Praise God, salamat po, Nanay. God bless po. Sino po ang may pagkakas po sa salamat sa ating mga Panginoon? Praise the Lord, mabuti ko niya sa umaga ito. Ako lang po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpunta po at pagdating na doon po yung pag-iingat ng Panginoon na wala man po, kulang man po sa budget, pero ang nasa isip namin doon na hindi man po magastos at pinunta namin doon, kundi makinig po ng salita ng Panginoon. Doon man po sa work na hindi namin po gaano maintindihan. Kasi nga, Bisaya, tapos may binukid pa. Di talaga po maintindihan, tapos nagreklamo na iba namin kasamahan. Tapos may katabi po kami itong matabang babae. Nag-translate po siya. Nag-translate po siya ng Tagalog. Parang hindi po namin naintindihan, pero merong ginagamit ng Panginoon na para maliwanagan kami at maintindihan namin na hindi masayang yung pinunta namin doon na wala kami natutunan. At yun lamang po at nagpasalamat ako po yung mag-alawin para sa Panginoon. Ikaw
Praise God. God bless po, Sister Abulin. Sila po ang nagpatulog kasi salamat sa ating mga Panginoon. Praise God. Isa din po ako sa magpapasalamat sa ating mga Panginoon sa pag-provide po ng mga pangangailangan namin sa pagpunta po ng Mindanao, sa pag-iingat po sa pagpunta hanggang sa pagbalik, at sa mga salita niya po na nagbigay kalinawagan, na nagbigay ba ng yung mga salita niya po kasi talaga kasi nga sobrang support po talaga sa amin na nagaling nga po ng Palawan. Kaya po sobrang dami pa po talaga na dapat na itutuwid sa bawat isa sa amin, kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ang bawat isa sa amin dahil baon-baon po namin yung salita niya hanggang sa aming pag-uwi. Ganun na rin po, nakita po namin kung gaano karami yung kapatiran sa dako nga po ng Mindanao na yun nga po, kami na po yung naka-assign sa kusina. Doon po namin nakita na sobra po talaga ang dami kasi yung plato po talaga kung dito sa atin, isa-isa lang po yung patong-patong. Doon po talaga, 5 po talaga na nakasalansan na sobrang dami. Tapos yun nga po, dagdag kagalakan kasi yung mga taga Mindanao, hirap po mag-Tagalog, kami po hirap mag-Bisaya. So, pinipilit po talaga nila na kausapin kami ng Tagalog hanggang sa pag nagasalita po sila, nagatawanan po ang bawat isa sa kanila kasi nga daw po hirap din po sila. Pero yun nga po, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Panginoon kahit na ganun ba po, hindi kami magkaintindihan. Pero yung salita po talaga ng ating mahal na Panginoon ang siyang nangunat, nagabay sa bawat isa sa amin na tunay nga po na-bless talaga po kami dahil isa nga din po ako dahil nakita ko po kung gaano pa karaming babaguhin sa buhay ko na yun nga po sabi ko nga hindi ko man po mabigla pero sa tulong nga po ng ating mahal na Panginoon sa kanya ko lang po inaasa at matutuwid ko man po at hindi nga po biglaan bagang magdandahan. Yun nga, na-bless po kami talaga ng sobra. Kasi pa po doon, yung papa nga po namin, na nagpapagamit po sa ating mahal na Panginoon, na nagagalak po talaga yung puso ko na kahit sobrang dami nga po ng tao, isa po siya sa ginamit sa dako ng Mindanao kahit naman insi lang, pero sobrang na-bless po kami dahil hindi na po namin siya nakikita sa sayawan. Nakikita na po namin siya sa pulpito na nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Hindi man po kami buong isang pamilya, abat lang po kami, pero sobrang nakaka-bless. Sabi nga po ni Papa, ngayong October po, pagtulong-tulungan namin na sila mama na naman po makapunta doon at makarinig na salita ng ating mahal na Panginoon dahil sobra po talaga yung kagalakan. Totoo nga po yung sabi ni Papa na pag ikaw na nakapunta ka doon at makarinig ka ng salita ng ating mahal na Panginoon, sobra kang matutuwid ka talaga at baka mo talaga yung kagalakan sa puso mo yung salita ng ating mahal na Panginoon nga po. Sobra talagang nabibless po ako. Ibang angat nga po Bisaya, pero pagdating po talaga na nagulat na lang po talaga kami kasi pagdating po sa bahay, hindi nga po, nag-usap-usap na talaga ang bawat isa sa amin na nagsabi nga po kung ano yung mga bawal na dapat hindi na talaga gawin. Baka nandun talaga yung mga tampuhan, pero hindi po nagtubuli ang ating mahal na Panginoon maayos yan yung mga tampuhan na yan. Dahil yung ating mahal na Panginoon po talaga yung tinataas namin sa buhay namin mga kapatid, sa mga tao po na ginamit niya, na nag-provide ng mga pangangailangan namin. Dahil nga po, ako po talaga kasi hindi po talaga ba ako nag-aasikaso. Kasi nga, bagamat nag-aaral pa ako, wala akong trabaho. Sabi ko nga, bahala na lang po talaga yung ating mahal na Panginoon na magbigay pa ng mga pangangailangan ko, na mabaon ko sa dako nga po na Mindanao. Dahil wala po talaga. Sila po nag-aasikaso na nag-aligpit, na namimili. Ako nga po kahit po talaga chinilas, wala po talaga ako. Yun nga, sobrang na-bless po ako kasi may ginamit po siyang tao na magbigay po ng pangangailangan ko na madala ko sa dako ng Mindanao. Bagamat pa rin, pero sobrang pasasalamat po sa ating mahal na Panginoon.
Dahil nagamit ko rin po yun sa dako po ng Mindanao. Hindi rin po ako, hindi rin po talaga ako pinabayaan. Bagamat nga po sobrang layo, sa taxi pa lang po talaga na sinakyan namin, sobrang hilong-hilo na po talaga kami. Nga po, pagbaba nga po ng taxi, nakasabi kami na hindi na mauulit kasi nga po sobrang layo dahil grabe nga po talaga yung suka namin. Pero yung nakarinig na po kami na salita ng ating mahal na Panginoon, doon po kami nakasabi na mali. Babalik kami. Dahil nga po yung salita po ng ating mahal na Panginoon na sobrang nakaka-bless po talaga mga kapatid. Na sabi niyo namin, unti lang kami kaya sana sa aming pagbalik ay madagdagan nga po kami dahil isa din po yung tiga Palawan na nagbibigay kalakasan sa dako po ng Mindanao na bless po talaga sila, nagulat sila na gano'n po kami karami nagpunta doon. Bagamat nga daw po sobrang layo. Pero yung kagalakan din po talaga nila mga kapatid, sobrang-sobra. Kaya ang lahat ng papuri at salamat ay tayo sa ating mahal na Panginoon lang. Praise God, sila pa po kami matatatasalamat. And sa mapagpalang umaga mga kapatid, sa ating tagapamuna sa dako na ito mga kapatid, si Pastor Ramon, Pastor Arnel, sa inyo lahat mga kapatid at pagbating pag-alang sa ating pinamamahal na Panginoon. And kayo po yung magpapasalamat sa Panginoon na sa loob ng 6 na buwan ng aking anak, nag 6 months siya, na salamat pa ako na walang sakit. Hindi ba nakatikim ng gamot, although na-inject sa injection is nilagnat pero isang bisis lang. Yung dinalahin ko sa Panginoon na sana umabot ng 6 months na wala talaga siyang sakit, hindi makatikim ng mga candy or anuman. Salamat dahil yun nga, hindi talaga siya nagkaroon ng sakit sa loob ng 6 na buwan. At lubos-lubos ako nagpapasalamat ngayon. Nag-start na kami ng feeding sa kanya, sa mga prutas, sa aking anak. Kaya lubos-lubos pa ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ganon din sa awan ng Diyos na pagbago niya ba sa buhay ko paunti-unti. Na sabi ko mga kapatid, kung sila yung mga bata na hindi nakaranas ng mga bisyo, lalo yun, pamangkin ko na pastor, si Pastor Ramon Jr. Kasi tuwa-tuwa ako talaga mga kapatid pag mag-uusap kami ng mga kuya ko na siya lang yung sa pamilya namin mga kapatid na hindi ba talaga nakaranas ng bisyo simula ng pagkabata hanggang ngayon na ngayon ginagamit siya ng Panginoon bilang tagapanguna. Gusto ako nagpasalamat sa lahat ng iyong mga kapatid. Ngayon, pasalamat ko sa Panginoon dahil nga nakikita ko yung improvement. Lahat ng galaw ko, lahat ng lakad is nandiyan talaga yung ng Panginoon sa akin. Although lamang yung talagang pagkakamali mga kapatid, hindi ko naman pinagkakaila yun dahil dito nga ako pinipilit na lumapit sa Panginoon, maging matuwid kung kinakailangan na gawin lahat. Although talagang napakahirap, lalo na kapag nagbabasa ako ng Bible, napakahirap dahil parang sinasabi ko sa sarili ko na ang daming mali na nagagawa. No? Sabi nga nila, hindi nila naintindihan yung mga salita. Pero ako mga kapatid, naiintindihan ko dahil yun nga, nakasulat na Tagalog doon sa Bible na ginagamit ko. Lahat pala yun ay para sa atin, tuwirin tayo. Sabi ko nga, salamat dahil dati sa trabaho ko, pag nagugulat ako, yung naisisigaw ko is PI. Ngayon mga kapatid, nagpapasalamat ako dahil yung dating tinatawanan ko na, marinig ko na sumisigaw ng haleluya. Ngayon mga kapatid, nagagamit ko na siya. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan yun. Na minsan nagugulat na lang din ako na talagang sa bibig ko na ba naglalabas ng hindi ko namamalayan. Salamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ko. Pero din sa pamilya ko kahit na hindi ko sila kasama. Pero alam ko naman na, yun nga, sasabi ko palagi, yung asawa ko, di siya nakakapag-charge. Pero salamat dahil minsan nakakapag-share ako ng salita ng Panginoon sa loob ng bahay. Ay nakikita ko naman yung galak niya na tinatanggap, inuunawa. Tapos yun, minsan sabay kami nagpupuri sa Panginoon. Minsan nakikita niya rin ako kasi pag-ising, nakapikit, minsan nakaluhod, nagpupuri sa Panginoon.
Kaya pasalamat ako ng mga kapatid, although hindi pa man talaga ako totally na sabing kagaya ng mga kapatid ba, na mas ano yung malawak na kaisipan sa mga salita ng Panginoon. Ako ay talagang doon pa sa sinasabi nga natin proseso. Pero salamat dahil andyan siya palagi. Yung mga takot na sinishare ko dati, na sabi kapag may nakita lang akong guest na sumisigaw, may guest na nakita akong sumusuka, ay talagang halos nahimatay ako, halos hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero yun nga, nung nakaraan yun, akala ko talaga ay mawawala na naman yung guest ko sa mga kamay ko. Tapos sinundan pa ng 73 years old na kumakain ba kami mga kapatid, bigla na lang siyang sumuka, tapos bigla na naman nag-iba yung kulay. Salamat sa Panginoon dahil pinapanatiling niya ako mga kapatid na kampante, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik, alam yung lahat ng gagawin. Kaya nga pinagtatawanan na ako minsan ng mga katrabaho ko mga kapatid, sinasabi nila ako na siguro yung operation namin, pinipili, doon siguro binibigay yung may mga sakit sa akin. Pero salamat dahil ng mga salita na yun is hindi ako nagagalit, hindi ako nagpipikon. Pero sinasabi ko na lang sa kanila, salamat at sa aking binigay dahil kampante ako, hindi ako nagpapanik. Ang gusto ko lang is maging handa ka din sa pagdating ng guest na may sakit na hindi mo alam. Kasi although alam talaga minsan para yung katawan nga natin mga kapatid na parang akala natin walang nararamdaman, pero may time na bigla na lang tayo nahihilo. Kaya sabi ko dun sa mga katrabaho ko mga kapatid na sana pag dumating man yun or sana hindi na nga dumating sa'yo, maging prepare ka din, huwag kang magpanik para at least alam mo kung ano yung gagawin mo. Pero pinakalain ko sinasabi, manalangin ka din. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat mga kapatid sa mga salita, mga biyaya ng Panginoon sa akin, sa aking buhay, sa pagbabago sa sarili ko, na dati talagang sobrang sutil. Pero ngayon, awa ng Diyos mga kapatid yun. Mga salita niya ng mga kapatid ang dala-dala. Ang mga memory verse, mga salita niya na nababasa ko mga kapatid. Bilang dagdag pasasalamat mga kapatid, gagawin ng pa mga kapatid. Hindi man kung maganda yung boses.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya, sa buhay ko, sa duty. Salamat sa Panginoon. Bagamat kuya, pero nandiyan yung Lord na lagi lang bibigyan ng kalakasan. Salamat at buhay pa rin. Kaya nang dati marami akong naranasan sa kalsada kasi pag gabi sa duty ako tapos umaga minsan ako yung bumibili ng mga needs namin sa tindahan, so minsan hindi maiwasan na may mga driver na mga pasaway, kaya muntik-muntik lang talaga. So gayon pa man, meron tayong Diyos na laging nagagabay, nag-iingat. Salamat pa rin sa Panginoon na buhay pa rin nga, at gayon din sa duty. Salamat. Minsan may mga time na naliliit na ako sa duty kasi nakaramdam din ng minsan naliliit nga. So hindi pa rin ako nagagalitan ng aming supervisor. Minsan sinasadya ko na rin para tanggalin na ako sa duty kasi isa rin sa pray ko na parang naiingit ako sa mga kapatiran natin na sa mga gawain. Siyempre, linggo ko ba parang sa kulang yung linggo lang. Parang kulang. Sabi ko, gusto ko nang bumalik sa gawain ng Diyos. Yung talagang more sa Kanya. Hindi yung more sa akin. So, parang uhaw ako sa gawain ng Lord. Kaya sabi ko, magpalit ako para makakita ng butas yung supervisor namin. Tanggalin na lang ako. Pero, ang dami ko nang lead. Minsan 1 hour na ako nalilid. Parang wala lang sa kanila. Parang, okay lang. Sabi ko, siguro talaga hindi pa ito yung will ng Lord na simbangin ako sa trabaho. Pero sabi ko sana makasama ako sa gawain ng Panginoon kahit na hindi na malayo, kahit na hindi na sa mga dito lang. Sabi ko, kung kalooban ng Panginoon. Minsan nga nag-i-met yung pastor natin, si Pastor Junior. Sabi ko, kung lulubin ng Panginoon, sasama ako. Kaya pinapasalamatan ko ang Lord, bagamat marami kaming pagkukulang, marami ang pagkukulang namin sa gawain. Kasi bilang isang katuwang sa gawain ng Lord, kulang yung linggo lang talaga. So, kapag binigyan ka ng Lord ng talent, dapat mas more mong gamitin sa Panginoon. Amen? Para sa akin, kulang lang yung linggo lang talaga. So, napakaraming binigay sa akin ng talent. No? So, hindi ko talaga naibibigay sa kanya ng todo. Kaya, pinapasalamatan ko pa rin Panginoon dahil siya ay mabuti, yung pinansyal namin, maging yung kagalingan, at yung lahat ng pangangailangan namin, nagpapasalamat kami. Minsan naman sa negosyo ni Mrs. Lugi, minsan naman sobra, minsan naman ay sakto lang. Lahat ng pangyayari sa aming buhay ay salamat sa Panginoon na tinataas ko. Pinupuri ang ating Panginoon sa kagilan ng diwa. Isa rin awit ako rin ng ating Diyos ng buhay. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Wala
Brother Arner sa patutulis. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa buhay namin. Salamat sa mga buhay na patutunan namin napakinggan, Panginoon. Ito po ay nagbigay sa amin ng karagdagang pananampalataya na pagkat ikay narito buhay, hindi patay, Panginoon. Ang iyong mga buhay na patutuhay, aming nasaksihan, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Bigyan mo pa ng marami pang na patutuo, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo kami ng kalakasan na hindi kahiya, itaas ang iyong dakilang pangalan upang magitin, sambitin, Panginoon, na ikaw ay buhay, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin din namin, Diyos, ang mga awiting makalangit, dagdagan mo pa sa amin, Panginoon, bang ito'y aming awiting para sa iyo. Gamitin namin ang aming mga bibig sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpupunta. God bless you, Sister Isay, sa pagdala ng testimony. Praise God. At sa panalangin sa ating pastoral ng puso. Praise God. Hallelujah. God is good. And all the time. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Marami na mahal sa buhay natin sapagkat tayo po hanggang ngayon ay buhay pa. Malakas. Normal ang pag-iisip ng aming mga kapatid. Hallelujah. Yan po ang ating pasalamatan natin sa ating mga Panginoon sapagkat patuloy niyang pinapahiram ang buhay sa bawat isa sa ating mga kapatid. At tayo po ay narito na sa pagbibigay ng mga ikasampung bahagi at handog na kung paano po ito po ay bahagi sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung paano po kung tayo po ay susunod sa bagay na ito, ang Diyos po ay gagawa ng paraan upang tayo po ay pagpalain, saan man po tayo pumunta, ano man ang ibuhin ng ating mga kamay ng minahal ko mga kapatid ay ibibigay po ng Diyos ang ating pangangailangan. Magaan po sa nabuhay at malayo po sa mga iba't ibang uri ng karamdaman ng mga kapatid sapagkat ang Diyos ay napakaraming angel upang magbantay sa kanyang mga anak na masunurin. Hallelujah. Praise God. At habang mawit po ang ating Sister Leonilin Ribanyo, ay bigay po natin ang ating isang bahagi at handog. Movemos a hermano. Kahit ako'y
ibibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Narito muli, Panginoon, ay kapo at haranghandog, Panginoon, ay i-bless po ito na ito po ay aming gamitin sa ministry, Panginoon, to expand your kingdom, kung ano mga purpose nito, Panginoon. Salamat po at ikaw palagi nagbibigay ng biyaya sa bawat isa, sa aming mga trabaho sa dagat man o sa lupa, Panginoon, sa aming mga negosyo. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo pinagpala ang bawat isa, Panginoon. At ito'y aking binabalik, Panginoon, ang kupurit pagpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Binabalik ko sa God bless you, Sister Llewellyn Primanyo, sa pagdala ng awiting makalangit para sa mga kaloob at sa panalangin sa ating survey. Praise God. At tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Ngunit bago yun, tayo makarinig ng makalangit na awitin. Binibigay ko po sa ating mga young people sa kanila po ang pagkakataon. Praise God, mabuti ko ang Diyos sa umagang ito. Kabutoy mag-aaral ang para sa mga